Ang Department of Public Works and Highways iginiit na kailangang dumaan muna ang Cabral files sa forensic audit bago ito'y sa publiko. Kaugnay niyan may report si Bombo Isa Cotonero. Sang-ayon si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa panawagang ilabas sa publiko ang listahan ng mga infrastructure projects na umano'y inendorso o ipinasok ng mga politiko sa mga nagdaang budget ng ahensya na kilala rin bilang Cabral Files. Gayun ma'am, iginiit ni Dizon na kailangan munang sumailalim sa forensic audit ang mga dokumento kabilang ang computer ng yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral upang matiyak ang pagiging tunay ng mga ito. Inaasahang pangungunahan ng Office of the Ombudsman ang investigasyon katuwang ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ayon pa kay Dizon, ang mga kumakalat na kopya ng Cabral files tulad ng inilabas ni Batangas na 1st District Representative Leandro Leviste ay hindi dumaan sa tamang verifikasyon at umano'y kinuha ng walang pahintulot mula sa opisina ni Cabral. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cavano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago, at meron bang nangyari sa files na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and siguro pati ang NBI. Pero yan, desisyon na yan ng Kaugnay pa nito, nilinaw din ng DPWH Secretary Vince Dizon na ang tanging pinayagan niyang ilabas ng ayang allocation per district na makikita na sa National Expenditure Program at General Appropriations Act. Anya, wala siyang ibinigay na basbas sa pagkuha ng mga files mula sa computer o opisina ng dating Undersecretary. Dahil nasa kustodiya na ng Office of the Ombudsman ang mga dokumento, sinabi ni Dizon na makikipag-ugnayan muna siya sa ahensya bago maglabas ng anumang kopya, kabilang na ang hinihingi ng House Committee on Infrastructure para sa sarili nitong investigasyon. Muli, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. basbas sa akin, kaklarify ko ulit. Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng daanan yun. Di ba? In fact, binigay natin yan, tin-transmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, mukhang basbasan. Uulitin ko, paulit-ulit ko sasabihin. No, so, pero on that note, again, it is now up to the Ombudsman to and our law enforcement agencies to establish the veracity of these files. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotonero and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.